kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Habang abala ko sa paghahanap ng bagong kaso na i-feature ko, ay kaagad nakuha ng kasong ito ang atensyon ko. Pero bago ako magpatuloy, para sa mga taong bago sa channel na ito at walang tigil sa pag-iiwan ng comment at tanong ng tanong kung totoo ba ang mga kasong i-feature ko, opo, 100% totoo ang lahat ng mga kasong inilalathala ko sa channel na ito. Lagi kong sinasabi na sa dami ng nagsusuputang channel tulad ng channel ko, para hindi masayang ang oras mo ay lagi kang mag-google ng pangalan ng mga tao o case number na i-feature nila. Kung wala kang makita ay isa lamang ibig sabihin niyan. Ang mga kasong ikinikwento nila ay peke at katang-isip lamang. Kung nalilito ka naman ay lagi pong tandaan na ang orihinal na Tagalog crime stories ay berde ang kulay ng profile picture. And without further ado, ang kwento ng krimen na ito ay mula mismo sa website ng Supreme Court. Kung mag-google ka, ay matatagpuan ito sa Unique Identification Number General Register number 244692. Natapos kong basahin ang 25 pahinang dokumento na yan at ang desisyon ay ginawa ni Alfredo Benjamin Sabater Caguioa na 174th Associate Justice of the Supreme Court of the Philippines noong 2024. Magsisimula ang kwento natin ngayon sa pagpapakilala ko sa iyo sa magkaibigan na sina Claire at Pulita. Ayon sa ulat ng 12 o 13 taong gulang si Claire ay naging close ang dalawa. At kahit mas matanda dito si Pulita ay hindi yun naging hadlang para magkaroon sila ng magandang relasyon bilang magkaibigan. Ang ama ni Claire ay saksi kung gaano naging magandang ehemplo sa kanyang mahiyain at tahimik na anak si Pulita. Kaya nang mahirapan itong makakuha ng apartment sa Mandaluyong, ay siya pa ang nagiya dito na tumira sa apartment ng kanyang anak ng libre. Sa loob ng ilang buwan ay naging maayos ang naging buhay ng dalawa. Si Claire ay nagkaroon ng maayos na trabaho bilang isang nurse, habang si Pulita naman ay isang iginagalang na teacher. Pero alas 7 ng umaga noong buwan ng Hunyo taong 2005, si Mr. Ruiz na ama ni Claire ay nagulat ng isang tao ang humahangos na kumatok sa kanyang bahay. Sinabi nito na kailangan niyang pumunta sa tinutuluyan ng kanyang anak na malayo lamang ng ilang bahay mula sa kanyang tahanan. Agad itong humangos patungo sa apartment ni Claire pero kinailangan pa itong sapilitan na buksan sapagkat ang pintuan ay nakakantado. Sa court document ay nakalagay na noong makarating si Mr. Ruiz sa silid ay nakita niya si Pulita na hubad at nakapatong sa ibabaw nito ang kanyang anak na si Claire na wala ring saplot. Ang guro na si Pulita ay kapansin-pansin na hindi na gumagalaw dahil ito ay patay na. Ngunit napansin niya na ang apat na mga daliri ng kanyang anak na si Claire ay nasa loob ng bunganga nito. Inilarawan niya na ang mga mata ni Claire ay nalilisip at wala itong tigil sa pagsasalita na para bang ito ay nagdadasal. Ang eksena na yan ay nasaksahan rin ng mga pulis na dumating sa lugar. Kaya kahit nalilito sa nangyari, si Mr. Ruiz ay mabilis na hinila ang kanyang anak. Pero dahil sa hindi niya ito makontrol, ay hiningi na niya ang tulong ni SPO Juan Eugenio. Nakiusap siyang pusasana si Claire sapagkat ito ay sumisigaw, nagwawala at hindi makausap ng matino. Nang mailabas sa apartment, ang mga otoridad ay agad nilagyan ng tape ang unit at itinuring nilang crime scene ang lugar. Habang nangyayari yan, ay dinala naman sa ospital si Claire para ito ay gamutin. Ang mga residente doon, pati ang mga taong nakakakilala sa magkaibigan ay nagulat dahil hindi sila makapaniwala
Sa madaling salita, ang anggulo na kanilang gagamitin para maabsuelto si Claire ay insanity defense. At para makumbinsi ang hukom na may sakit nga sa pag-iisip ang suspect, ay iniharap nila ang ilang mga eksperto tulad nila Dr. Norma Macalalad Lazaro, isang forensic psychiatrist sa National Center for Mental Health. Si Dr. Roberto Garcia na isang medico-legal consultant sa Victor Potenciano Medical Center. Si SPO1 Robert Eugenio at ang huli ay ang
body. Ang mga ito ay sinabi na maaaring baliw si Claire o baka naman ay talagang sinasabihan ito ng demonyo. Pero kahit ano pa man ang pinagdadaanan nito para sa kanila ay hindi nila tutulungan ang isang tao na bumabastos kay Cardinal Sin at Santo Papa. Sa kadahilanan na sila ay pinagtabuyan sa paniniwala na talagang sinasabihan si Claire ng demonyo, sa halip na sa ospital, ang magkaibigan ay bumalik sa kanilang inuupahang kwarto. Doon ay pinagpatuloy ng mga ito ang pagpapalayas ng demonyo at taimtim na pagdadasal hanggang alas 3 na madaling araw noong June 12. Nakatulog ang mga ito ng ilang oras, pero nagising rin ng alas 8 ng umaga. Ngunit walang sinayang na oras ang mga ito. Sina Claire at Polita ay muling nagdasal. Sinigawan ang demonyo hanggang sa nakita na naman ni Claire na ang kanyang best friend ay nag-transform muli bilang si Jesucristo. Kaya para ipakita ang kanyang paggalang, ay hinalikan niya ang mga paa nito. Magkasama silang nagdasal at bandang alas 11 ng umaga, nang kalmado at hindi na sila ginugulo ng mga demonyo, ay nagawa pa ngang lumabas na magkaibigan sa kanilang bahay na para bang walang nangyari. Dumiretso ang mga ito sa misa na ginanap sa Shrine of Divine Mercy. Ngunit ayon kay Claire, ang kapayapaan na akala nilang permanente na ay magbabago nang sila ay makauwi ng alas 4 ng hapon. Nang buksan nila ang pintuan ng kanilang unit, ay nakita ni Claire ang isang demonyo. Agad niyang siniguan si Polita at kaagad silang nagdasal at siniguan ang demonyo para ito ay umalis. Maya-maya pa ay nakita ulit ni Claire na nag-transform ang kanyang best friend bilang si Jesus. Kaya mas pinag-iiba niya ang pagdadasal gamit ang Biblia. Lumakas din ang kanyang loob kaya sinugod niya ang demonyo at hinila ang sungay nito. Pero sa paglakas ng kanilang pagdadasal ay tila walang katapusan ang pinagkukunan ng lakas ng demonyo. Dahil ayon kay Claire ay sunod-sunod ang pagsulpot ng mga ito. Simula alas 4 ng hapon hanggang sumapit ang madaling araw ng June 13, ang magkaibigan ay walang tigil sa pagdadasal at pagsigaw na nakabulabog na sa ibang mga tenants. Ngunit kahit katukin ang pintuan ng magkaibigan ay walang pakialam ang mga ito dahil sa kanilang isip ay mas mahalaga ang ginagawa nilang pagpapalaya sa mga demonyo kesa ang tulog ng kanilang mga kapitbahay. Sa sworn statement ni Claire ay sinabi nito na noong madaling araw ay kitang-kita niya kung paano nag-transform si Polita bilang isang demonyo. Ang ulo nito ay tinubuan ng sungay at walang sabi-sabi ay sumugod ito patungo sa kanyang direksyon. Habang sila ay nagpapambuno, narinig niya rin ang boses ni Mama Mary na di umano'y nag-utos na kunin niya ang cross na ibinigay sa kanya at ilagay ito sa bibig ng demonyo. Kaya sa paniniwala na matutulungan niya ang kanyang best friend na makawala o maibalik ito sa dati, hinawakan ni Claire ang sungay ng demonyo at gamit ang natitira pa niyang lakas ay inhempas niya ang ulo nito sa sahig. Pero kung sa isip ni Claire ay kalaban niya ang demonyo, sa totoong buhay naman ay ang ibinabalibag niya sa sahig na paulit-ulit ay si Polita. Nang tila wala nang lakas ang demonyo ay ginawa ni Claire ang di umanong iniutos sa kanya ni Mary, ang isalaksak sa loob ng bibig ng demonyo ang cross. Nang hindi na lumalaban ay patuloy pa rin ang pagdadasal niya. Ngunit ayon mismo sa mga saksi, ang dahilan kung bakit hindi na ito lumalaban ay dahil sa ang demonyo o si Polita ay patay na. Nang dumating ang tatay ng suspect na si Mr. Ruiz, kahit gusto nitong tanggalin ang kamay na nakasalaksak sa bibig ng biktima ay hindi niya yun magawa dahil talagang napakalakas ni Claire. Sa korte ay sinabi nito na sa loob ng 3 minuto na tinatangka niyang tanggalin ang kamay ni Claire, ay paulit-ulit nitong isinisigaw ang mga katagang, "This is the New Jerusalem. We will all be safe." Kahit sa salaysay ni SPO1 Eugenio ay sinabi nito na ang hubad na si Claire ay talagang napakalakas, na kahit siya ay nahirapan itong pusasan. Nang maisugod sa ospital, ang unang doktor na tumingin sa suspect ay sinabi na ang biktima at salarin ay nagkagatan pa dahil sa mga nakitang sugat sa likuran ng mga ito. Mula sa regular na ospital ay inilipat si Claire sa National Center for Mental Health sa Mandaluyong. Pero bago ito matingnan ng psychiatrist, ang staff ay itinali muna ito sa grill sapagkat talagang nagwawala ito. Nang masiyasat ng doktor ay binigyan ito ng pampakalma at nang hindi na nito gustong tumakbo o tumakas,
Ang mga doktor ay kinumpirma na si Claire ay hindi sinasaniban. Sa halip, ito ay nakakaranas ng psychotic disorder due to medical condition by reason of her hyponatremia, decreased electrolytes, and decreased nutritional status. Sa madaling salita, naging psychotic ito dahil sa dehydration at malnutrition. Ang sinabi niyang yan ay sinang-ayunan ni Dr. Norma na isang forensic psychiatrist. Sa pagsusuri nito ginawa kay Claire ay natuklasan niya na ang mga ito pala ay nag-fasting o nag-ayuno ilang araw bago ang nangyaring patayan. Sa interview sa suspect ay kinumpirma ng eksperto na bago pa man mag-fasting ay nakakaranas na siya ng mga hallucination at nakakarinig na rin ito ng mga boses na siya lamang ang nakakarinig. Pero naging full-blown schizophrenic at paranoid na ito nang magdesisyon silang mag-ayuno. Sinabi ni Dr. Norma sa home na 100% siyang naniniwala na bago man ang krimen at kahit napatay na ni Claire ang kanyang best friend, ay hindi naging maayos ang kalagayan nito. Sa kadahilanan na naging madalas pa rin ang hallucinations nito kahit tapos na ang krimen, ang pamilyang Ruiz ay nagkasundo na i-admit si Claire sa National Center for Mental Health sa Mandaluyong. Pagkalipas ng 1 linggo ay medyo nakakausap na ito. Ngunit ang tanging sinasabi nito ay tungkol sa relihiyon at ang paborito nitong bangsa na pag-usapan ay kung papaano niya maisasalba ang lahat ng tao sa kanilang mga kasalanan. Sa korte ay ipinakita ng kanyang kampo ang record ni Claire na ito ay isa inilalim sa gamutan mula August 2005 hanggang June 2008. Pero kahit ilang eksperto na ang nagpatunay na meron itong sakit sa pag-iisip, ang hukom ay pumanig pa rin sa prosecutor at hinatulang guilty si Claire sa kasong homicide. Ang pamilyang Ruiz na malakas ang paniniwalang mali ang desisyon ng judge ay agad inasikaso ang pag-apila sa hatol. Pero noong August 28, 2018, ang Court of Appeals ay pumanig sa desisyon ng hukom sa Regional Trial Court. Para sa kanila ay hindi sapat ang statement ng mga doktor na iniharap ng kampo ni Claire para mapatunayan na meron nga itong sakit sa pag-iisip nang mangyari ang krimen. Ang kawalan din ng mga ito ng record na magpapakita na si Claire ay meron nga sakit sa pag-iisip ay hindi nakatulong sa kanilang pag-apila. Nang magsumiti muli sila ng huling appeal, ang kaanak ni Claire sa Supreme Court ay idinagdag ang impormasyon na hindi porket walang record dati na meron itong sakit sa pag-iisip ay nangangahulugan na wala talaga itong sakit sa utak. Ayon sa salaysay ng mga taong nakapaligid dito, bago mangyari ang krimen ay nag-hallucinate na ito. Nang maisugod naman ito sa emergency room ilang oras pagkatapos ng krimen, ay nakakakita pa rin ito ng mga tao na siya lamang ang nakakakita. At si Claire ay napatunayan rin na nakakarinig ng mga tunog nang ito ay makonfined sa ospital. Nang ma-review ni Associate Judge Alfredo Benjamin Sabater Caguiwa ang lahat ng mga ebidensya ng parehong prosecutor at defense, noong February 19 ay pumanig ito sa kampo ni Claire at sumang-ayon siya na ang nasasakdal ay klaro na meron talagang sakit sa pag-iisip. Ipinag-utos nito na palayain sa regular na kulungan si Claire. Ngunit kahit na absuelto na ay dapat pa rin itong bayaran ang 100,000 pesos na danyos sa pamilya ng biktima. Sinabi rin ni Associate Judge Caguiwa na walang panalo sa nangyaring trial sapagkat kahit absuelto, si Claire ay mananatili sa mental hospital at makakalabas lamang ito kung ang mga eksperto ay confident nang hindi magiging delikado ang publiko dito. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Ang 1960s ay dekada at panahon ng napakaraming pagbabago sa Maynila. Ito ay dekada na nakita ang unang pedestrian underpass ng lungsod na itinayo noong 1960. Ang una nitong Science High School na itinatag noong 1963. Ang unang university na pinamahalaan ng lungsod na binuksan noong 1965. At pati na rin ang unang ospital na pinapatakbo ng lungsod ay binuksan noong 1969. Pero sa dekada ding ito na itala ang unang chop-chop lady sa Pilipinas. Ito ay kay Lucila lalo na buntis ng isang buwan. Ang kanyang
bilang isang waitress sa isang club at dahil siya ay magaling kumamot ng pera, hindi nagtagal ay nakaipon siya ng sapat na salapi para bilhin ang isang cocktail lounge na may pangalan na Pagoda Soda Fountain sa Rizal Avenue, Santa Cruz. At kalaunan ay nagbukas din siya ng kanyang sariling beauty parlor na tinawag na Lucy's House of Beauty na nakatayo naman sa May Haligi Street, Santa Cruz, Maynila. Sa pagitan ng 1959 at 1960, nakilala niya ang isang pulis na si Enyano de Vera. Bagamat may asawa na si de Vera ay hindi nito napigilan na mahulog sa magandang si Lucina. Hindi nagtagal ay nagsama ang dalawa sa isang bubong at isinilang ni Lucila ang kanilang nag-iisang anak na pinangalanang Danilo. Silang tatlo kasama ang ina ni Lucila na si Francisca at iba nilang kamag-anak ay sama-samang nangungupahan sa isang apartment sa Grace Park, Caloocan. Ang oras niya ay naubos sa pag-aalaga ng kanyang anak, pagtulong sa kanyang pamilya at kamag-anak habang pinapatakbo ang kanyang dalawang negosyo. Noong linggo alas 6:30 ng gabi, May 28, 1967, siya ay kumain ng hapunan sa kanyang beauty parlor kasama ang kanyang pinsan na si Venancio. Pagkatapos nilang kumain ay umalis si Venancio sa parlor. Bumalik ito ng alas 10 ng gabi pero nagulat siya na nakalak ang beauty parlor kahit nakabukas pa rin ang mga ilaw sa loob. Nang siya ay sumilip sa bintana ay nakita niya na natutulog na si Lucila at ang palda nito ay nakataas sa tuhod niya. Kinabukasan, 11:45 ng umaga, nagulat ang mangongolekta ng basura na si Pablo Bizar sa kanyang nakita. Ayon dito na kinokolekta niya ang basura sa Malabon Street, Rizal Avenue. Dinampot niya ang isang bundle ng dyaryo, pero nang maramdaman niya na malamig at may masangsang na amoy na nagagaling dito, ay agad niya itong itinapon pabalik sa basurahan. Dahil sa masamang kutob, agad niyang tinawag ang isang pulis na rumoronda sa lugar at nang binuksan ng pulis ang bundle ng dyaryo, ay tumambad sa kanila ang hita ng isang tao na pinagputol-putol. Sa paglalarawan ng pulis ay malinis ang pagkakaputol dito dahil ang mga laman at mga ligaments lamang ang naputol at walang buto ang nabali sa proseso. Napansin din nila na ang dyaryo na ginamit na pambalot ay may date na May 14. Ayon sa pulis at kay Pablo, ang bundle ng mga dyaryo ay parang nanggaling sa freezer dahil sa lamig nito. Idinagdag din niya na ang kuko ng biktima ay parang nagmula sa isang may kaya o mayaman na tao dahil ito ay well manicured. Halos isang araw ang lumipas noong May 13. Ang sunod naman na nakita ay isang katawan na may mga braso sa EDSA na malapit sa Guadalupe Bridge. Ito ay tinatayang malayo ng 15 kilometro kung saan natagpuan ang hita. Katulad ng hita, ito ay nakabalot din sa mga dyaryo na may parehong date na May 14. Ang katawan ay natagpuan ng mga bata na naghahanap ng pagkain sa basurahan sa bakanting lote alas 3 ng hapon. Ayon sa inisyal na investigasyon, ang kamay ng biktima ay nakatali sa kanyang likod. Walang nakitang mga galos o mga basa sa katawan nito. Nang kinuha ng mga investigador ang fingerprints nito ay nagkaroon sila ng match sa kanilang police clearance database. Pero ang ikinagulat ng mga tao na nakita sa biktima ay ang ulo nito ay nawawala dahil ito ay pinutol. At magpahanggang ngayon ay hindi pa rin ito nakikita. Ipinaalagang pulisya sa publiko na ang putol-putol na katawan na kanilang nakita ay sa negosyanteng si Lucila Lalo dahil ang fingerprints nito ay nag-match sa kanyang police clearance na kinuha ng biktima nang siya ay bagong salta pa lamang sa Maynila. Ang unang tao na kanilang tinignan ay ang 19 na taong gulang na waiter na si Florante Relos. Siya ay nagtatrabaho sa Diamond Cocktail Lounge sa Rizal Avenue.